Magandang oras mga ka-good news, mukhang hindi maganda ang balitang ito dahil sa viral video na ito ni Senador Amy Marcos ang tungkol sa hypersonic missiles ng China. 25 ka-hypersonic missiles, lahat yan nakaumang sa Pilipinas. Well, marami nang hindi nakakatulog nito dahil sa video ito, kaya atin ito ngayon bigyan ng reaksyon. Narito ang 24 oras. Natatakot talaga ako. Sa post ni Habang Senador Amy Marcos sa social media, sinabi niyang meron daw siyang ikinatatakot. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Naku. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Okay, sandali lang. Ang unang plano talaga ng China ay huwag gawin ang giyera, ang World War III, ay huwag gawin sa kalupaan. Ang unang plano ay sa karagatan. Kaya gumawa sila ng mga bagong battleship, ang China, para diyan talaga sa Taiwan Strait at dito sa West Philippine Sea. Ito ang magiging entablado or stage ng World War III in the Pacific. Yan ang unang plano ng China. Ngayon, dahil sa nakita nila na nagdadala na ng mga mid-range missiles na pwedeng aabot sa China, ang Amerika ay narito na sa Pilipinas at iniimbak na yung mga mid-range missiles. Diyan sa Bataan, diyan sa Subic, lahat din yan ay nakaumang sa China. Kaya takot na takot ang China. Ngayon, gumagawa ng kabulastugan na balita ang China na meron silang 25 hypersonic missiles. Mga pisot naman yan, mga supot. Baka hanggang ano lang yan, dyan lang sa South China Sea babagsak na yan. Kasi hindi mga tested yan. Yan ay mga gawa-gawa lang nila na propaganda para matatakot ang Pilipinas at ang iba pang bansa na kaalyado ng Amerika. Kaya wag gaano kayong mabahala mga ka-good news, mga kababayan. Dahil ang Amerika ay one step advance, one step ahead sa mga kalaban niya. Kung meron silang hypersonic missiles, ang Amerika ay merong laser beam technology na naka-perfect na pero hindi nila yan pinapalabas. At gagamitin nila yan para tapusin ang mga kalaban. Gaano ba kabilis yung mga hypersonic na yan? So, 5 speed, the speed of sound. Okay, so kung atin ilagay sa bilis ng jet fighter, mga 6 times sa bilis ng jet fighter ang paglipad niyan. Kaya mabilis, pero sa laser beam technology, sa death ray na tinatawag, ay pag pindot mo pa lang dito ng button, aabot na doon ang sinag sa China. So, meron lang fraction of second. Fraction, ibig sabihin, kunting ano lang ng segundo. Hindi umabot ng 1 second, sunog ang China. At lahat ng mga lumilipad na mga intercontinental ballistic missiles ng China ang lumilipad sa kalawakan ay pwedeng tamaan yan ng laser beam. Sa isang minuto lang, ubos yung 25 na yan na hypersonic. Kaya, dapat mag-isip dito ang China, Amerika, China, Russia at North Korea na kapag magipag-giyera sila, wag nilang harapin ang Amerika kasi ang Amerika pa rin ang number 1 sa military at number 1 sa technology kung ating pag-usapan ang kagamitan sa giyera at battle tested ang Amerika. Kaya wag magkamali. Sabi nga ni Biden ay don't fool around with US. Ang sagot ay very swift and accurate. Ibig sabihin kapag bumomba na ang Amerika, it will be swift, madali, and accurate. Tatama talaga. Kaya ang Amerika ay gumagawa ng B-52 bombers na kasing lakihan ng 2 bus na pagdugtungin mo, ganun kalaki ang B-52 bombers. At ang karga niyan ay 1,000 of aerial bombs.
Ang mga aerial bombs na yan ay hindi lang ordinaryo yan. Pwede siyang incineration bomb, yung pampasunog ng mga syudad, pwede rin merong kasamang nuclear warheads. Ang ihuhulog ng B-52s, at ilang B-52s ba meron ng Amerika, ay merong nasa 200. At ang China, 0. Wala silang bomber na ganun kalaki, na kayang pumulbos ng isang nasyon sa isang oras lang. Kaya yan ang dapat pag-isipan ng China, ng Russia, ng North Korea, na para silang lumalaban dyan ng parang isang bulati na nakipaglaban sa manok. Ay wala talagang magawa ang bulati dyan. Maliban kung patay na ang manok, ay pwedeng bulati yung atake sa patay na manok. Pero hanggang buhay ang manok, ay lalamunin talaga ang bulati. So ganun lang yan ang comparison. Ganyan ang katotohanan. Noong World War II ay swift and accurate din nang bumalik si Douglas MacArthur. Pulbos lahat, pati Germany. Pulbos, Japan pulbos. So ganun din sa World War III, pero kawawa ang mga sibilyan. Kasi maghihirap tayo, takbo tayo sa kabundukan. Ang iba tatamaan dyan ng bomba. At matigil ang ating negosyo. Ang mga negosyante ay babalik yan sa kawawa din yung mga negosyante na mayayaman, kasi babalik sila sa uno, sa step 1. Ay nako. Sana ay matigil na itong usapin ng gerang ito. Okay, so tapusin natin ang video. Ang hypersonic missile ay mga missile na kayang lumipad ng 5 beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi ng nakatatandang kapatid ng Pangulo kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Ay nako, pag nandun sa Israel yan, hindi yan makapasok. Sa air defense ng Israel, Iron Dome, at meron pa silang laser beam air defense sa Israel, hindi pa ginagamit. Dito lang sa Pilipinas ay talagang makakapasok yan dahil wala tayong air defense. Yung Amerika lang naglagay dyan, pero ang nilagay nila yung mga lang, parang basics na air defense capabilities ng mga missiles. Kaya parang binaril mo yung bala gamit ang bala. So, magkapareho ang bilis ng interceptor at ng hypersonic missiles. So, mahirapan, pero merong tendency na tatama talaga yan. Ma-intercept pa rin yan ng Amerika dahil sa, naman ngayon, high technology na tayo at mga laser-guided na ang mga missiles. Kaya wag matakot dahil nandito naman ang ating Panginoon na palaging nagmamahal sa atin, mga ka-good news. Okay, so ano pa nga kaya ang sinasabi dito ni Amy Marcos? Daw, sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, Brahmos. pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Totoo yan na ang primary target talaga ng China ay ang mga IDCA sites sa Pilipinas. IDCA sites. Yung sa Subic, yung sa Bataan, sa Ilocos, yung nakaharap sa Taiwan na mga IDCA sites. Yun ay mayroon ng diyan, nakaumang na mga intercontinental ballistic missiles ang China. Kaya habang hindi pa nangyari yan, ay sana ang gobyerno ay bigyan ng babala ang mga tao diyan sa Bataan na malapit sa EDCA na kung may time ay gagawa na ng tinatawag na bug out plan. Ang bug out plan ay yung kung saan ka pupunta kapag may gera na. Meron kang tataguan doon sa bundok. So gagawa ng bug out plan ang gobyerno at ang mga tao na malapit sa mga IDCA sites. So, hindi tayo gumagawa ng pananakot, gumagawa tayo ng advice na makatotohanan.
Kasi nakita naman natin na sa Russia, Ukraine, NATO, ay nag-umpisa na talaga ang gera at kapag hindi natigil yan, papunta na yan sa Asia Pacific. Nandiyan ang India versus China, mainit din yan. Philippines versus China, mainit din yan. Taiwan versus China, ay mas lalong mainit. Kaya kunting ano na lang, spark niyan, kunting sindi na lang, ay maglagablab na ang apoy dyan. Okay, so tapusin na natin ang balitang ito, courtesy of Aimee at ng GMA 24 Oras. Subukan naming hinga ng detalye ang opisina ni Senador Aimee pero wala silang tugon. Ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense wala pa rin komento sa ngayon. Ang Chinese Embassy naman sa Pilipinas sinabing titingnan daw muna ang post ng senadora. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China maging ang Russia sa pagpasok sa bansa ng Typhoon Weapon System Mid-Range Capability Launcher ng United States Army. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, dahil sa hakbang na ito ng Amerika, balak na rin nilang ibalik ang paggawa ng mga intermediate at short-range nuclear-capable missiles. Ay nako, sinungaling yan si Biden. Mid-range missile, wala sila. Mayroon nga silang intercontinental ballistic missiles na pinagyabang, di ba? Aabot daw sa Alaska, aabot daw yan sa Canada, sa Amerika, sa Hawaii. Yang intercontinental, kaya ICBMC, intercontinental, mga kontinente ang titirahin yan. Itong mid-range missiles ay mga BrahMos lang ito, itong ilang kilometro lang ang maaabot niyan. Kaya bakit matatakot si Putin at China sa mga mid-range missiles ng Amerika? Hindi naman yan naabot doon sa mainland China. Diyan lang yan sa dalampasigan ng China, aabot yan. Kaya wag ikatakot at wag magsinungaling si Putin na wala silang ganyan. Kasi pinagyayabang niya nga na sila daw ang pinakamaraming missile sa buong mundo ang Russia. Ganon din ang China, nagyayabang na sila ang pinakamarami. Pero hindi nila alam na ang kanilang marami katulad sa North Korea ay kinakalawang na. Kinakalawang na yung mga ano nila, mga missiles. Ang pulburan yan ay ano na, kupas na. Dahil sa Cold War period pa yan, matagal na yan, 1950s. Kaya hindi lahat ng mga missiles na yan ay lilipad. Ang iba niyan ay babalik sa kanila at doon sa sabog, buti nga. At ang Amerika, kung ikumpara natin, ay upgraded ang kanilang mga missiles na ginagawa. Dahil kapag luma na, ay ipamimigay nila yan sa ibang nasyon na nangangailangan. Okay, so wag mabahala mga kababayan, mga ka-good news. Kung ano man pinagyayabang ng China na yan, ng Russia, na tutunawin nilang Pilipinas, ay pwedeng mangyari yan, pero hindi tayo matutulog niyan. Meron ding sagot yan, di ba? Merong sagot. At siguradong ang sagot natin diyan, kasama ng Amerika, ay iiyak talaga yung mga chikwa na yan kapag mangyari yung pinagsasabi nila. Alright, so sana ay hindi matuloy itong pinipredict na World War III, Philippines versus China, Taiwan versus China. Nakakatakot ito dahil meron tayong mga anak, mayroong mga apo. Ano pa ang makikita ng mga apo natin at ng mga anak na maliliit pa? After sa giyera, ay kawawa talaga. Kawawa. At ayon sa survey, ang Mindanao ang pinaka-lesser na casualties kapag matuloy ang ganyan. Kasi wala yatang nakaumang na missile sa Mindanao. Kasi nga best friend BFF si Duterte at si Xi Jinping. Kaya medyo ano ang Mindanao. Ang ano talaga diyan ay yung kung saan yung EDCA sites. 'Yun ang in danger sa totoo. At hindi tayo nananakot sa mga tao, ay nakakabahala talaga yan. Kasi totoong merong mga missiles ang China na nakaumang sa Pilipinas. Okay, so pagdasal na lang natin na lalamig ang ulo ni Xi Jinping at ang iba pang mga opisyal diyan sa China, sa military,
Pati na itong si Putin dahil mainit palagi ang ulo nito. Sana ma-stroke na ito para mamahinga na. Okay, so ako'y magpaalam na. God bless the Philippines. Ingat kayong lahat, mga ka-good news.